Ang global cities, isa sa malalaking lungsod na may malaking impluensya sa buong mundo. Hindi lang sila malalaki sa population, pero importante rin sila sa ekonomiya, sa politika, at kultura ng mundo. So nagsisilbi silang sentro ng kalakalan at pananalapi at teknolohiya. Mga halimbawa nito ay yung mga New York, London, Tokyo, Paris at Hong Kong. So ang pagiging global city ay hindi lang nakapatay sa laki ng population, kundi sa impluensya ito sa mundo. Sa global city, meron namang characteristics ang global city. Isa na dyan yung economic power. So, ang economic power ay ang parang mga sentrong komando ng pandaigdigang ekonomiya. So, maraming malalaking bangko, multinational companies, at mga kumpanya na nagbibigay ng espesyal na serbisyo ng matatagpuan dito. So, ang mga desisyon ng mga kumpanyang ito ay may malaking epekto sa ekonomiya, hindi lang sa lugar na yun, kundi sa buong mundo. So, ang halimbawa nito ay New York City, isang malaking bahagi ng pandaigdigang pananalapi. So, ang mga desisyon sa Wall Street ay nakakaapekto sa mga merkado sa buong mundo. Centers of authority. So, ang mga global city ay may malaking impluensya sa politika. Madalas ang mga international organization, mga organisasyong pandaigdig, o malalaking tanggapan ng mga gobyerno na matatagpuan sa mga ito. So, ang halimbawa niyan ay Belgium, isang tahanan ng punong himpilan ng European Union, kung tinatawag na EU. Kaya may malaking impluensya ito sa politika ng Europa. Ang next naman ay connectivity. So mahusay ang connection ng mga global city sa pamamagitan ng mga modernong sistema ng transportasyon na nagpapadali sa pagta-travel at kalakalan sa buong mundo. So ang halimbawa nito ay ang Hong Kong. Isa kasi sa Hong Kong ang major hub para sa kalakalan at transportasyon sa Asia dahil sa strategic na lokasyon nito at ang modernong paliparan at daungan. So ang last na characteristics ng global city ay innovation and creativity. So madalas silang nangunguna sa mga pagbabago sa teknolohiya at paglikha. So naaakit ang mga taong malikhain at nagpapalaganap ng mga bagong idea. So ang halimbawa niyan ay ang Silicon Valley sa California. Isang halimbawa ng isang lugar na naging sentro ng inobasyon sa teknolohiya. So naaakit ang mga malalaking puhunan at mahuhusay na tao sa industriya ng mga teknolohiya. So ang mga bagong idea at teknolohiya ay nagbumula sa lugar na to, sa isang California. Kung meron tayong characteristics of global cities, so meron naman tayong challenge facing global cities. So isa na dyan yung inequality. So ano ba ang inequality? Hindi pantay na pagkakataon ng trato. So karaniwan ng may malaking pagkakaiba sa kayamanan at kita sa mga global cities at lumalaki ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Ito ay dahil sa konsentrasyon ng kayamanan sa kamay ng
iilan. So ang kawalan ng pantay sa oportunidad para sa mga nasa mababang antas ng lipunan. So halimbawa niya ay sa maraming global cities, makikita ang malalaking pagkakaiba sa pamumuhay ng mga nakatira sa mamahaling lugar kumpara sa mga nakatira sa mga squatter areas o informal settlements. So ang next naman ay environmental issues. So dahil sa mga malalaking population at active economic, so madalas na nagdudulot ng polusyon at iba pang suliranin sa kapaligiran ang mga global cities. Ito ay dahil sa mataas na konsumo ng enerhiya, paggamit ng sasakyan at pagtatapon ng mga basura. Example of global cities: New York, a dominant financial center, a hub for international trade and culture, and a home to numerous multinational corporations. So sa New York isa itong dominanting sentro ng pananalapi at isang pandaigdigang kalakaran at kultura. Sa madaling salita, isa itong mahalagang lugar sa mundo para sa negosyo at kultura. Sunod is London, a major financial center and a global hub for business and culture, and a gateway to Europe. So, sa London naman is ang sentro nito is pananalapi, parang New York din. Pero isang global para sa negosyo at kultura. So lahat ng nangyayari sa London is mahalaga para sa ekonomiya at kultura ng buong Europe o Europa. Sunod is Tokyo, a global economic powerhouse, a center for technology and innovation, and a hub for Japanese culture and traditions. So sa Tokyo naman is isa itong pandaigdigang economic powerhouse o isang parang malakas na ekonomiya. So ang sentro ng Tokyo or sentro nito is ang teknolohiya o inobasyon. So parang halimbawa nito is parang mas ahead sila pagdating sa teknolohiya, kasi parang sila yung parang nakakaisip ng mga innovation o inobasyon na para sa pagbabago ng mga teknolohiya sa kanilang bansa. Sunod is Paris, a global center for fashion, art, and culture with a strong history and diverse population. So sa Paris naman is ang sentro nito is fashion, mga sining, kultura, may malakas na kasaysayan at magkakaibang populasyon, kilala sa kagandahan at kultura. So sa Paris is kilala sa mundo dahil sa fashion industry, mga museo. Example is Louvre Museum. Next is Hong Kong, a major financial business hub in Asia with a global outlook and a strong connection to international trade. So sa Hong Kong naman, sentro nito is pananalapi, negosyo sa Asia. At may pandaigdigang pananaw at malakas na connection sa pandaigdigang kalakalan. Kilala din ang Hong Kong sa malalaking fort at mga parang pandaigdigang kumpanya na nandoon.